Hindi po ako po pwedeng tumanggi sa kalooban ng ating Panginoon. Kailangan na pong tumalima sapagkat batid ko na meron siyang gustong ipabatid sa aking pagkatao para ipabatid sa inyo. Napakabait po ng Panginoon. Alam niyo po, kailan ba yun? Siguro po mga more than a week ago, Tita Marie, nagplano po kami tungkol sa pagdiriwang ng ika-13 anibersaryo sa pagkahirang ng Banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching. So, nagkaroon po kami ng planning committee para po iprograma kung ano yung magaganap ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi po ayon sa kalooban ng tao. At ang isa po naming, actually hindi naman yung problema, siguro po tinitingnan lang ng Panginoon ang aming ganap na pagtitiwala sa Kanya. Nagkaroon po kasi ng conflict sa time kasi po may darating daw pong bagong obispo ang Pampanga. Magkakaroon po ng installation na tapat naman po sa araw ng ating anibersaryo. Kaya po yung plano ng misa na alas 11, hindi po maisa sa katuparan dahil ang availability lang daw po niya is 4 o'clock. Fresh na fresh po ito. Fresh na fresh. 4 o'clock lang daw po yung availability ni Father Pete. Sabi ko po sa mahal na Apo, Apo, paano po yun? Gagabihin po yung prosesyon natin. Kasi po, pagpalagay na po na ang misa is 4, sabihin na natin 4 to 5:30, hindi po kasi matatapos ng 1 oras ang misa. Sa dami po ng tao, kasi po last anniversaries, yun lang pong offertory, yung pag-aalay, sa dami po ng nag-aalay, inurasan ko po yun, more or less, mga 30 minutes na po, offertory pa lang. Kaya sabi ko, mahal na Apo, palagay po natin na matapos ang misa ng 5:30, ang prosesyon ay uusad ng alas 6. Anong oras na po tayo matatapos? Pagkatapos po nun, muli tayong titipunin para sa mensahe. Ito po yung magandang balita. Ang magandang balita po, ngayon lang po, tinanong po namin si Father. Sabi ko, Father, paano yon? Sa anniversary pala namin, ang availability nyo lang 4 o'clock. Medyo gagabihin po yung prosesyon. Pwede nating paagahin, sisikapin kung makarating. Okay na ba sa inyo ang 3 o'clock? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sabi ko po, Diyos po ang kumilo. Sabi ko po, Father, okay na okay kasi po, yung 3 o'clock is the hour of mercy. Amen? Patunay lang po talaga na ang divine mercy ay kapiling natin at siya ang nagplaplano ng mga gawain para po sa kanyang kinalugdan ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya po, gayak nyo na po yung inyong sarili sa mangyayari sa araw ng anibersaryo. Ang nobinaryo po ay magsisimula. Baka po ako magkamali. 18 po ba? Amen. 18 ba ang start ng nobina? Okay po. 18 po ang start ng nobina. Ang gawain po ay magsisimula ng 12 o'clock. Dire-diretso na po iyon. Liban lamang na isang araw na natapat ng linggo. Okay po. Gusto ko po kasing ma-confirm sa ating mahal na Apo Kunching na kung po pwede po tayo na doon sa araw ng nobina na magpo-fall sa araw ng linggo. Dati po kasi alas 6 namin ginagawa pero napakabait ni God. Anak, para huwag na kayong abutin ng dilim sa daan, gagawin na nating alas 4 ang nobina para sa araw ng linggo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ha? What? Sa araw ng linggo? Okay po. Mas okay po pala. Para daw po consistent yung oras at hindi tayo malito, throughout the 9 days novena, fix po yung time, alas 12 ng tanghali. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po napakabait niya. Ano po? Kaya po mula po sa 18, kung sino man po yung naghahangad na makakumpleto ng novena, hangarin niyo po. Sapagkat kami po mismo ang mga living testimony kung papaano po sa tuwin ay binabanggit ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ang katagang humiling kayo ng 5 kahilingan.
Lagi po niya yung binabanggit. Ito po, kinikilabutan po ako na yung pong kahilingan ko, pinagkaloob po ng ating Panginoon. Kaya kung pinagkaloob po sa akin, pinagkaloob sa mga alagad, pagkakaloob din po sa inyo, sapagkat si God ay fair. Hindi lamang yung kahilingan mo kasi alagad kita. Hindi lamang yung kahilingan mo kasi nanay ka ng Apo Kunching. Hindi lamang yung kahilingan mo kasi kabiyak ka ng puso ng Apo Kunching. Ang kahilingan po natin kung magiging tapat tayo ng pagdulog at paghingi sa Kanya, kung nakamit namin, makakamit nyo rin. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid, magsumika po tayo na nawa po makumpleto natin yung araw ng nobina sapagkat si Divine Mercy ay merong napakagandang pangako para sa ating lahat. I-mark nyo na po sa kalendaryo ninyo kung ano po yung magiging kaganapan. Ito po yung nabanggit ko na kanina, kung hindi magiging kalabisan sa inyo, na kung a-attend po tayo ng gawain at merong kayong puting t-shirt or puting blouse, sana po ma-establish na po natin yun na basta pupunta po tayo dito sa dambana ni Divine Mercy as much as possible. Hindi po kami nagde-demand, kundi nagre-request lang na sana po magsuot na po tayo ng puting t-shirt or white na blouse anytime na tayo po ay magpupunta dito. Hindi ko po alam kung ano yung mensahe ni God, pero pinababatid po niya sa akin na sa bawat araw na kayo nagpupunta dito, unti-unti ko kayong nililinisan. Kaya hambing sa inyong kasuotan, nawa ay makamit ninyo ang ganap na kaputian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yun po yung mensaheng dinadatal sa aking kaisipan. Kaya po yung mga alagad, ilang months na po yata kami na, almost a year na. Magwa 1 year na kami sa anibersaryo na all white po yung suot namin, basta po merong mga special na okasyon. Hindi po namin pwedeng ikatwiran yung, dumihin Hindi muna ako magsusuot ng puti kasi dumihin. Hindi po katwiran kay God yun. Kasi ang nais po niya, sa kaputian ng mga alagad, sa kaputian ng mga alagad, pagsumikapan na panatilihing malinis ang ating puso at kalooban. Kung paano nyo pinagsusumikapan na huwag marumihan ang inyong kasuotan, pagsumikapan po natin na hindi marumihan ang ating puso at kalooban. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam nyo po, sa bawat kaganapan, meron siyang magandang mensahe na idinadatal. Kaya lamang po, yung mga mensaheng ito ay hindi natin maramdaman. Subalit, kung magiging ganap tayo sa Panginoon, ano man ang kaganapan sa ating buhay, hindi po tayo dapat maghinanakit, hindi po tayo dapat malumbay, dapat po walang regret, ano man po yung kaganapan, be it good or bad, sapagkat sigurado meron siyang magandang mensaheng ipapadatal sa atin. Kung minsan po kasi, masyado tayong negatibo, na kabait naman nung inaanak ko na to, naging sip-sip sa ninang, napapansin ko masyado siyang close sa akin ngayon. Sa bawat kaganapang nagaganap sa ating buhay, wag po nating tingnan in a negative way. Sigurado po, kahit gaano mang kapait ito, kahit gaano mang kasakit ito, siguradong maganda pa rin ang plano ng Diyos at sa bandang huli, ang ganap na kagalakan ang ibibigay sa atin. Amen? Subalit, kung ito'y dumating sa buhay natin at naging negatibo ang dating sa atin, marami na tayong mga hinanakit, marami tayong mga hinaing, marami tayong pagtatampo sa Kanya, wala tayong mapapala, wala tayong makakamtam. Subalit, buksan po natin ang ating puso't kaisipan. Nagkaroon ka ba ng malaking suliranin sa buhay? Inalipusta ka ba? Ginawan ka ba ng isang bagay na halos ay maluray-luray ka? Tumahimik ka lang. Manalangin ka sa Kanya. Siguradong sigurado, meron siyang isang gininto ang aral na iiwanan sa iyo, na magbibigay sa iyo ng katatagan upang higit mo siyang makilala na siya pala ay Diyos na buhay. Bakit ko po ito nasasabi? Kasi po nangyayari.
Kung hindi po ito nangyayari sa buhay ko partikular, wala po akong ibabahagi sa inyo. Subalit dahil nangyari sa akin at natuntun ko yung kung ano ang tamang maging behavior ko sa mga ganong pagkakataon, alam niyo po, sa kabila ng lahat, sarap pa din ang tulog. Payapa ang kaisipan. Subalit, kung sa dati kong buhay, hindi ako papayag na ako ay tapak-tapakan. Bakit po ngayon kakaiba? Para po bang ipinapain ko pa yung sarili ko para ako tapak-tapakan? Bakit? Sapagkat batid ko, pagkatapos nito, merong magandang magaganap sa buhay ko. Amen? Ito po ay katotohanang naganap sa dati ko pong buhay. Hindi po pwede talaga sa akin, sa sobrang taray at tapang ko. Talaga wala po akong pinapangimian. Although ito po'y nakaraan na, meron pong isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko po makakalimutan. Hindi naman po ako diretsahang hiniya sa karamihan ng tao. Pero yung aksyon niya, alam ko na patungkol sa akin. Nagsisipa ng silya sa harap ng maraming tao. Pagkatapos po ng event na yon, hindi po talaga kasi makakalipas sa akin Umisip ako ng paraan kung paano ako makaka-rest back sa kanya. Ang naisip ko pong paraan, sulatan ko siya. Sinulatan ko po siya. Nung pong Lunes, kinalunisan pumasok ako, ine-expect ko, aabangan na niya ako sa gate pa lang ng eskwelahan para sabihin sa akin na, Mrs. Chico, I want to talk to you. Come to my office. Yun po yung inaasahan ko. Hindi po nagkabula. Bumababa pa lang ako sa tricycle na hindi ko na po sa inyo sasabihin kasi magkakaklo kayo Hayaan nyo nang mag-isip kayo para hindi na kayo magkasala. Malayo-layo pa po ako, nakita ko na. Nakaabang na po talaga sa gate. Sa loob-loob ko, naganap na ang kinatatakutan ko. Siguradong sasabunin ako mula ulo hanggang talampakan ko. Subalit, noong pa lang mahal na ako ng Diyos Noong pa lang mahal na ako ng Diyos, hindi ko lang nararamdaman. Kasi manhid yung puso ko. Hindi ko pa kasi siya ganap nakilala. Hindi ko alam na buhay pala siya. Pagdating ko po sa office, come to my office, I want to talk to you. Yan po ang sabi niya sa akin. Umagang-umaga, nagpunta na po ako sa kanyang opisina. Alam niyo po, sabi po niya sa akin, Mrs. Chico, thank you very much to the letter that I received from you. Sabi po niyang ganun. Hindi ko lubos akalain na marami na pala akong ginagawang mali. Salamat at pinabatid mo sa akin na hindi na pala tama ang ginagawa ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paano po kung hindi ako naglakas ng loob? Hindi po niya marirealize na mali pala yung ginagawa niya. Akala ko ito'y katapangan ko bilang tao. Subalit, meron din palang magandang ibinunga. Isa pa pong kaganapan. Ang dami kasi alam ni God ang karakter ko Ako kasi yung tipo ng tao talagang hindi nagpapatalo, kaya ang mga pagsubok niya sa akin laging sa mga ganung bagay, na talagang ipakita ko yung aking kababaan, na ako'y magpakababa. Meron pa pong isang event. Anyway, hindi naman ako nagme-mention ng pangalan, bahala kayo, mag-isip kayo kung sino sila. Meron pong isang programa sa simbahan tungkol sa feast ni Santo Niño. Siyempre po, nire-request kami na magkaroon ng isang mini presentation para ma-honor si Santo Niño. Alam niyo na po ang mga parokyano sa simbahan, ayaw na po ng may mga ganun-ganun Hindi po ba? Lalo na po kung araw ng linggo't may mga lakad, gusto po, diretso misa, pagkatapos ng misa, umuwi na. Siyempre po magtatanong ako sa kanya dahil in-invite niya lang yung estudyante namin. Kung ano ba yung tamang oras para isingit yung ganong mini presentation ng mga estudyante namin. Pinuntahan ko po sa bahay, hindi ko po inabutan. Alam niyo po, personally, pinuntahan ako sa eskwelahan. Ang sasakit po ng sinabi sa akin na talagang hindi ko kayang kainin yung mga salitang binitiwan niya. At ang huling-huling sinabi niya sa akin
baka hindi mo ako kilala. Sabi niyang ganun sa akin. Professor ako ng UST at ako'y isang doktor. Alam niyo po, sa katarayan ko, sinagot ko po siya. Sabi ko, so you are a professor of UST and you are a doctor. Hindi ako naniniwala. Kasi bakit ganyan ang ugali mo? Yun po yung isinagot ko sa kanya. Kaya po, nagpakumbaba, naglaylo. Siguro po na-realize niya, ay oo nga, ako'y taong may pinag-aralan. Bakit ako kailangang mag-behave ng ganito sa kanya? Kasi po nung una ayaw lumubay talaga. Ang dami ko pong karanasan talaga. Tinawag ko po yung sekretary ko, sabi ko sa kanya, halika, sabi kong ganun, tawagin mo yung security guard. Papuntahin mo dito sa opisina ko at ilabas mo ang taong ito. Ganun po ako katindi nun dati. Kahit sino ka pa. Salamat sa Diyos. Ako po'y naakay niya sa banal na lugar na ito. Ngayon, tapakan man ako, lurayin man ako, tahimik lang ako. Wala akong iginagante, wala akong inire-resback sa kanila. Naramdaman ko po ang ganap na pagpapala ng Panginoon. Naramdaman ko po ang kanyang pagmamahal sa akin, sapagkat sa kabila ng lahat, kapayapaan ang kaisipan ang iginanti niya sa akin. Sarap ng pagkain. Napansin niyo po ba, medyo tumataba na ako, mother, ano? Medyo masarap po pala yung ginaganon, lalo akong ginaganahang kumain. Opo, totoo po yun, ang lakas ko pong kumain ngayon. Noon po sabi sa akin ni Apo, kapatid, magpataba ka, bakit ganyan ang naging itsura mo? Hindi lang masabi ni Apo na ang pangit mo, bigla kang nagmukhang matanda. Hindi lang po masabi ni Apo. Pero ngayon po ba, yung bang pisngi ko nakahumpak? Mukha ba akong matandang-matanda? Naku, hindi, Lord, pinagaganda ako ng Panginoon. Kasarap pala, pag palang ginaganong ka, bibigyan ka ng gana ng Panginoon para makakain ka, para maganahan ka. Binibigyan ka din ng kapayapaan para makatulog ka ng mahimbing. Alam niyo po, Apo, patawad, Divine Mercy, patawad. Hindi po ako nagigising sa oras ng panalangin. Nagigising po ako pag ako'y maji-jingle. At sa pag-jingle ko, sinasabayan ko na rin po ng pagdarasal. Kaya nakakabawi po ako sa kanya. Kaya mga kapatid, ano man po yung maging kaganapan sa buhay ninyo, pagkapiling na kayo, pagkilala nyo na ang Panginoon at nararamdaman nyo na yung ganap na pagmamahal niya, huwag nyo pong seryosohin. Huwag nyo pong masyadong dibdibin. Sapagkat pag dinibdib ninyo, yun na nga po yung magaganap. Papangit kayo, hindi kayo makakatulog, hindi kayo makakakain. Pero, subalit, tingnan nyo on a positive side. Sigurado, pagpapala ng Ama, ibabalik sa inyo. Palagay ko po sapat na po yung sinabi ko sa inyo para mabigyan ko kayo ng inspirasyon. Mga guro, ang dami niyong problema. Alam ko yan. Alam ko yan. Kahit sa pagtulog, problema pa rin. Pag merong batang nag-misbehave, nagpatawag ng magulang, at yung magulang mataray, magkakabangga kayo sa conference room, hindi ka makakatulog. Iisipin mo siya. Pero pag ikaw ay nasa Panginoon na, hindi. Lahat kalma. Nang ako'y nasa Panginoon na, buti meron pa akong mga 7 months noon sa aking paglilingkod. Alam niyo po, pag sila'y nagpupunta sa akin, pag umalis sila, iba na po yung sinasabi nila. Noon ang sinasabi, napakatapang naman ng bruhang Mrs. Chico na yan. Yan po yung sinasabi. Pero na mapunta ako dito, buti na lang may 7 months pa ako doon sa trabaho ko, sabi po nila, ang sarap palang kausap ni Ma'am Chico, ang bait-bait pala. Kasi, binago na ako ng Panginoon, pinabait na ako ng Panginoon, binago na ng Panginoon ang puso ko, binago na rin ng Panginoon ang aking buong pagkatao. Magandang umaga po sa gabing ito at maraming salamat. Maraming salamat po, Inang Pastol, sa ibinahagi mo sa amin. Ang lahat po, naanyayahan na pong magsitayo